Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may nagtanong sa isa sa mga YouTube video ko kung mabait ba ang mga amo dito sa Hong Kong. So paus na ako, pero kasi kailangan ko mag-try na marami ng video kasi nga wala nang pasok yung bata. So hindi na ako makakapag-vlog. Ayan, so marami nga ba or mababait nga ba ang mga amo dito sa Hong Kong? Depende guys. Pero marami ang mababait. Marami din ang salbahe. Pero ngayon, may isa tayong OFW or domestic helper dito sa Hong Kong na uuwing maraming pera. Charis. Kasi 2 months siyang hindi sinahuran ng amo niya. Ngayong araw lang to nangyari. 2 months siyang hindi sinahuran ng amo niya. And then, siningil niya ngayon yung sahod niya. And ayaw ibigay. Umabot pa sa punto na sinaktan siya ng amo niya. Sinaktan siya violently and then tumawag siya ng pulis. So naaresto ngayon yung amo niya. So dinala naman siya sa hospital. Sa labas ng building nila, may picture na yung amo niya, tinakpan lang yung mukha, akay ng pulis, and siya is nasa ambulance. Meron siyang dito, yung nilalagay para check ang BP. Tas inano yung mga sugat niya. So pagkatapos nun, alam na guys, panalo siya. Hindi bababa sa 150 Hong Kong dollar. 150,000 Hong Kong dollar yung multa nun sa amo kasi 2 months na hindi nagbayad ng sahod, nanakit pa ng katulong. Dalawa yung violent niya. Kung ayaw niyang makulong, bayaran niya yung katulong ng sobra sa pera natin siguro is nasa siya, magkano kaya? 150. Kasi yung 100,000 is 700,000 sa pera natin plus pa. Sobra 1 milyon. So, uuwi siyang may sobra 1 milyon. So, kaya nga sabi ng mga iba, ay swerte. Kahit 2 months kang delayed, pero kung ganito naman yung nangyari, mapapahay, sana all ka na lang. Aside sa ma-blacklist yung amo niya, pwede pang, kung hindi siya mabayaran, edi makulong yung amo niya lifetime. Kasi nga, ang dito sa Hong Kong is hindi ganun ka yung batas dito. Hindi katulad sa Pinas na lang, petiks-petiks lang. So, kung ayaw niyong makulong, magbayad siya ng 150,000 Hong Kong dollar. So, pag sa pera natin, malaki-laki na yan. And yung katulong is hindi naman talaga grabe yung nangyari. Pero yeah, may mga sugat siya, may pasa siya kasi nanakit yung amo niya. Buti hindi siya lumaban. Yun yung gawin nyo guys. Pag alam nyo yung amo nyo, mabilis yung kamay, ang gawin nyo, magpasakit lang kayo kung gusto nyo magkaroon ng pera. Tapos, picturean nyo yan, tawagan nyo kaagad ng pulis. Hindi pa dapat umabot ng ilang, dapat minuto pagkatapos ng kumusyon nyo, ganun. Hawak ka kaagad ng cellphone, tumawag ka ng pulis. Yung may makitang may mga ka pa, bakat ka pa talaga ng sampal para may ebidensya. Aside from that, mag-video ka din. So, ang mga amo dito sa Hong Kong, iba-iba ng ugali. Mapunta ka sa mabait na yung katulad nung isang, hindi siya vlogger dati. Pero dahil sa nangyari, naging vlogger na siya ngayon. May CCTV yung amo niya, tapos siya is kumakanta. Feel niya yung kanta kasi magaling siya kumanta. And then inagaw niya yung laruan ng bata, tapos ginamit niyang microphone. Tapos nag-viral yon. Tapos yung amo niya, nung huli, nakikisabay na sa mga vlog-vlog niya na nung nakaraan, nagmamap siya and then yung amo niya nakatapo ng gatas, tas ang ginawa niya, hinila niya yung paa ng amo niya, tas ginawa niya yung amo niya na map doon sa gatas kung saan natapon. So, yung mga ganong amo, yung sabay sa trip ba, maraming klase ng amo dito sa Hong Kong. Huwag ka lang talaga mapunta sa mga Indian kasi diyan suko ka talaga. Bawal kang mag-uwi ng karne sa bahay nila kasi vegetarian mostly ng mga Indian. And yun, manlambot ka talaga kasi wala silang karne. So, mahirap dyan kasi hindi ka magkakaroon ng lakas pag puro gulay. Kailangan ng meat, ganyan. So, marami pa silang mga ipang blend sa pagkain nila. Marami silang mga nilalagay dyan sa mga ano-ano nila, sa mga pagkain nila. And hindi masarap, totoo lang. Bumili ako ng biryani, and ayoko. Tapos, bumili ako ng may mga sauce, ayoko din. Ayoko na mag-try ng India. Nakaka ng lasa, hindi masarap guys.
Ayan, masarap lang yung mukha kasi mukha siyang spicy na ganun. Mas spicy talaga pero hindi ganun hindi masarap. So next is pag Indian, dun medyo malasin ka talaga. Pag mga puti yung amo mo, medyo may mabait dyan, meron ding hindi. Mga puti is mostly wala silang pakialam kahit mag-ano ka dyan, mag-short ka ng maiksi, kung ano ka, wala silang pakialam, hindi sila conservative. Kapag mga Chinese naman yung amo mo, ayaw nila ng ganyan. Tsaka Indian, ayaw nila. Gusto nila nakapantalon ka lang. Kaya ako dito sa bahay, more on pantalon lang talaga. Wala, ni minsan hindi mo ako makitang nag-short dito kung nandito yung amo ko. Nakapantalon lang talaga ako. And maluwag na damit. Pero pag nasa bakasyon sila, nakita ng amo ko sa CCTV, naka-short lang ako. Kasi mainit. Pero pag nandito sila, ano talaga, talagang balot na balot. Kaya yung mga hita ko maputi siya kasi nga hindi nalalabas. And then, Chinese guys, kuripot sila sa pagkain mostly. Pero meron ding iba na sagana sa pagkain. Depende talaga sa amo. Kung hindi siya nagmamatter kung ano yung lahi mo, nagmamatter siya kung may ugali ka or wala. Madamot mostly sa kanila. Kung ako, may madamot na amo, at least mentally and emotionally okay pa. Stable pa siya. Yung pagkain lang yung hindi. Pero kaya ko namang solusyonan yan. Pero yung iba is, grabe yung lala ng ano sa kanila, ng kadamutan ng amo nila. Mahirap na yung trabaho, tapos ano pa, madamot pa. Yun yung double kill ka talaga dyan. So, ang ano dito sa Hong Kong, pray mo lang talaga na sana mapunta ka sa mabait na amo. Sana kapag in-interview ka, mararamdaman mo naman yan kung mabait or hindi. Ako pag interview pa lang sa akin, alam ko na medyo okay yung amo ko kausap. Kahit sino, kahit sa mukha kasi makikita mo, sa mukha ng amo ko, okay siya. Para sa akin, okay siya. Hindi siya, ano ba. Pero yung ibang tao, makita yung amo ko, namamalditahan sila. Pero sa akin, okay yung amo ko. Ayaw niya lang sa katulong ng mama niya. Ayaw niya doon. Sinigawan niya nung nakaraan. Paano? Kasi hindi ko din alam kung bakit ganon yun. Naging tamad na yung Indo. Nagpaalam ako sa amo ko. Sabi ko, ma'am, kakain na ako sa kusina. Kasi pagsilip ko doon, nandun na yung pagkain ko. Pero sila yung amo ko, hindi pa nagsimulang kumain. Pero nandun na sa mesa nila yung pagkain. So, sabi ko, ma'am, kakain na ako sa kusina. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, sige. Eh, di kumain na ako doon. Yung bata, ayaw din makipaglaro doon sa Indo. Ayaw din niya. Sinabihan siya nung nakaraan na, maglaro ka kay ano, ganyan. Ayoko, okay lang mag-isa. Antayin ko lang si Jen matapos kumain. Sabi niya ganun. So, nandun ako sa kusina ko, makain ako. Tapos, biglang dumating ngayon yung amo kong lalaki, nag-doorbell. Eh di, hindi ko nabuksan, nasa kusina ako. Kasi pagka nandyan ako, tas malapit lang, ako na nagbubukas. Pero mostly siya talaga, kasi siya yung katulong doon eh. So, yung amo ko lang minsan ako talaga nagbubukas niyan, pagka nandyan talaga ako. So, nag-doorbell, isa. Hindi binuksan. Pangalawa, sumigaw na yung amo ko, Lili! Ganon. Ay, wala pa din talaga. Nagpangatlo pa, Lili! Gumano na yung amo ko, nagalit na talaga. Doon pa kumilos yung ano. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Nasa kwarto lang siya niya. Wala siyang ginagawa. Siguro naka-headphone siya. Hindi ko lang alam sa kanya. Kasi okay siya mag-cellphone. Kapag wala na siyang trabaho, nasa kwarto lang siya. Antay lang kung may utos ba. So, yun, sumigaw yung amo ko. Yun pa na pagbuksan. Eh di, kumain na sila ngayon. Kumain na, nasa mesa na sila kumain. Yung matanda, pumunta sa kusina kung saan ako kumakain, kumuha ng kanin para sa amo kong lalaki. Yung amo kong babae, pumunta sa kusina. Siya yung kumuha ng kanin niya. First time niya ginawa yun, nandun ako. Tapos nakayuko lang ako kumakain, bahala ka dyan. Sabi niya, kuha lang ako ng kanin dyan. Sabi ko, sige lang ma'am. Tapos kumakain lang ako. Tapos biglang yung katulong doon, parati niya yung ginagawa sa akin, ayaw ng amo ko yan. Kapag may kumakain, wag kang mag-istorbo ba, wag kang nandoon, wag kang dadaan-daan. So, ang ginawa niya, ilang beses niya nang ginawa sa akin na nasa kusina ako kumakain, tapos pumapasok siya doon. Eh, hindi ko na ano yung pagkain ko kasi nandun na nga siya. So, pupunta na naman siya uli sa kusina nung time na yon. Nakita na siya ng amo ko, sinaway siya. Sabi niya, antay mo na lang matapos kumain si Jen. Sabing ganun ng amo ko. Talagang minalditahan siya ng amo ko. Patapos naman na yun eh. Sabing ganun. Kaya ang ginawa niya, hindi siya dumiretso sa kusina. Dumiretso siya doon sa kwarto kung saan naglalaro yung bata. Malapit lang din sa kusina yun. Doon siya naglaro. Inantay niya muna akong matapos. Kasi ilang beses niya na yung ginawa. And hindi yan ginagawa ng dating katulong na kapag nandun pa ako sa kusina,
hindi mo na siya papasok doon kasi kumakain ako. Parang para sa matanda, bastos yun. Kasi kapag nasa kusina na ako, hindi na pumupunta yung matanda doon hanggat hindi importante. Talagang gusto nilang may privacy, ganyan. So, nung yung dati nakatulong, ano talaga, antay niya munang tawagin siya ng matanda na pumunta ka na dun sa kusina kasi tapos na si Jen kumain, ganyan, tsaka pa siya pupunta. Itong bago, parati siyang nagmamadali. Ewan ko, nakatambay lang naman siya pagkatapos kasi nga pumupunta siya parati. Minsan kakasimula ko palang kumain, pumupunta na siya. Kaya ginagawa ko kasi nakakaano kasi maliit lang yung kusina, tas nandun siya gumagalaw, nandun din ako. Kaya tinatapos ko kaagad yung pagkain ko. Yung tinatapon ko na lang minsan yung pagkain ko para matapos na ako. And gusto ko kasi hugasan yung kinainan ko ba kasi ako yung kumain yan. Ayaw niya. So, yun yung buti na lang kamo, inanuhan na siya ng amo ko. At least sa sunod, hindi na siya pupunta doon kapag kumakain pa ako. So, marami ditong katulong na struggle sa buhay, overwork. May isa pa nga kanina na hinimatay kasi may sakit siya, tapos pinapatrabaho pa din siya ng amo niya. Overwork dito, and marami talaga dito yung naabuso yung kasi tingin nila sa mga katulong napakababa. So, yun talaga. Kaya kailangan, alam nyo yung worth nyo. Alam ng alaga ako, sabi niya, ikaw Jen, mukha kang mahirap dito, mukha kang walang pera dito sa Hong Kong, pero sa Pilipinas may pera ka eh. Sabi ko kasi wala akong pera eh ma. Magbe-birthday, sabi niya, birthday ko, kailan mo ako bibigyan regalo? Magbe-birthday na ako. Wala ka ng regalo, nung nakaraang taon, wala ka ding regalo sa akin. Sabi niya, ganon. Tapos tumawa yung amo kong lalaki. Sabi niya, wag mo nang anuhin eh, wala ngang regalo, kasi nga, syempre, ganyan. Sabi niya, hindi Jen, may pera yan siya papa, nasa Pilipinas. Sabi niya sa papa niya. Tapos, sabi niya, pag uwi mo doon, bilhan mo ako regalo, pagbalik mo ha. So, gago talaga tong bata na to. So, sabi ko na lang, sige lang, hindi pa naman yung makakalimutin. Ayoko sana mag-celebrate ng birthday sa kanya. Gusto niya kasi pag nag-birthday niya, nasa bahay lang kami buong araw kasama yung amo kong lalaki, babae. Tapos, kakain lang, magsi-celebrate nga. Laruin ko lang siya ng laruin buong araw, hindi na ako magtatrabaho. Ganyan siya, gusto niya pag birthday niya. So, ngayon na wala na siyang pasok, minsan, hindi na ako makapagtrabaho niyan. Siya na lang yung asikasuhin ko. Siya na lang yung intindihin ko. So, bahala kayo dyan. Kaya ganyan yung dati, kapag wala siyang pasok sa school, masaya ako. May time din na kapag ngayon, pag may pasok siya, pag wala na siyang pasok, naiinis na ako kasi nakikita ko na naman yung mukha niya, nagiging na naman ako. Kasi pala utos na naman yan siyang bata. So, next is, yung pa dito, kung mabait sila, is nakadepende talaga. Kung medyo napunta ka sa trying hard na amo, ay, yun talaga yung mahirap. Yung, laki lang yung may trabaho, tas yung babae wala. Kuripot yan. Kasi nga, isa lang yung nagtatrabaho. Mas maganda kung dalawa sila nagtatrabaho. Mas may income. Minsan may extra tip pa yan pagka ganyan. And the next is, yung mga amo na bata pa, medyo hindi ganun ka yung ugali niyan, pero yung mga matatanda, yun yung mga buraot na mga ugali, lalo yung mga kontrabida, lalo pag may kasama ka sa bahay na matanda, lahat isumbong niyan sa amo mo, yun yung mga ugali nila. So, depende na lang talaga sa'yo kung paano mo pagtiyagaan para naman sa future, ganyan, kaya tiyagain mo lang. Yun, pray nyo lang always na sana mapunta kayo sa matinong amo. Gusto ko pa mag vlog pero yung paus na. Bye bye.